Ano bang dapat kong isuot? Lalabas ako kasama ang boss ko. I mean, para lang sa normal na dinner. Walang date. Pero gusto ko pa rin magmukhang maganda. Sabi ni Claire sa kanyang sarili. Kaya nagsisimula na siyang maganda. Naligo siya ng matagal, nag-shampoo, at nag-conditioning para maganda ang buhok niya. Lumabas at nagsimulang magpatuyo ng buhok. Nakasuot siya ng itim na dress na hanggang tuhod, na may hiwa sa kaliwang bahagi. Pinarisan niya ito ng nude heels at nude na Chanel bag. Naglagay din siya ng maliit na pendant na ginto at iniwan niya ang kanyang buhok na nakabukas na may mga ilang kulot. Nag-makeup din siya. Nag-contour highlights at lipstick. Ngayon, ready na siya. Hinihintay na lamang niya si Martin. Sobrang kinakabahan siya. Hindi niya alam kung bakit. Parang komportable naman siya habang nagtatrabaho sa kanyang amo. Ngunit ngayon lang siya nakipagkita sa kanya sa labas ng trabaho. Ano ba ang dapat nilang pag-uusapan? Ano ang hindi dapat pag-uusapan? Parang hilain ako mula sa nakakatakot na argumento sa aking ulo. Tumunog ang doorbell. Dali-dali akong pumunta para pagbuksan ang pinto. Binuksan ko ito at nakita ang isa napakagwapong lalaki na nakatayo. Napakahat ng lalaking ito. I mean, paano ko nagawang maging personal assistant niya? Sa loob ng isang buwan ang hindi napapansin, ang kahangahangang Greek god na katawan na ito. Naka-white shirt siya na may blue blazer at blue jeans. Pinarisa niya ito ng light brown na sapatos. Come in, sabi ko sa kanya. Nakangiti kong itinago ang mukha kong naluluha. Okay, sagot niya. Pumasok siya ng bahay ko. Si Martin Francisco ay pumasok sa unang pagkakataon sa apartment ko. Tiningnan niya ang apartment ko. Pinag-aralan ang bawat sulok na dapat kong sabihin. Maganda ang apartment mo. At ngumiti siya. Nako, maliit lang ito. I'm sure nakatira ka sa isang mansion, which is 10 times this apartment. Kinaway ko ang kamay ko. Honestly, I love your apartment. It's small and cozy. This is what home should feel. Malaking mansyon ay maluwag lang. They don't give the homey feeling. Nagkibit balikat siya. Tama ka dito. Let me get my purse and aalis na tayo. Okay? Alright. Sagot niya. By the way, Claire, you look absolutely beautiful. Napakalapit niya sa akin. Naramdaman ko ang katawan niya. And not to mention, his deep husky voice did the big job. Salamat, Martin. Hindi ka naman nagmumukhang masama sa sarili mo. Sabi ko. Gusto kong sabihin na mukha siyang Greek god. Pero sa tingin ko ay sobra na iyon. Salamat. Sagot niya. Sa kabilang banda si Martin. Oh my goodness. Si Claire ay mukhang nakakatakot. Nakasuot siya ng damit na nakayakap sa kanyang katawan. Sa lahat ng tamang lugar. She is looking so ravishing. The moment I saw her, I wanted to kiss her badly. Pero nakontrol ko ang emosyon ko. Nakaupo kami sa isang marangyang restaurant sa New York. Nailagay na namin ang aming order. Kasalukuyang nakatingin si Claire sa kung saan-saan. Kaya napagpasyahan kong tanungin siya. Claire. Yes? Nanlilisik ang mga mata niya sa akin. Hindi ka ba komportable dito kasama ako? No. That's not the case. I have been to lunches with you several times. But those were all business. This is personal. So feeling overwhelmed, I guess. Nagsalita siya ng tapat. I like that you are very honest with me. Pero wag kang kabahan. This isn't interview or what. We're just chatting here as friends. Ipinatong kong isang kamay ko sa ibabaw ng kamay niya. Tumingin siya sa kamay namin.
Ngumiti at tumango. So tell me something about you, Mr. Francisco. Tanong niya. Well, I am the CEO of Francisco Clothing. My dad, Enrique Francisco, founded this company. And before 3 years passed on to me. My family consists of that. My mom, my little brother Sebastian, and my little sister Amelia. Pareho silang nasa university at mataas na paaralan. Nakatingin siya sa akin na may luha sa mata. May nasabi ba akong mali? Anong nangyari? Okay ka lang ba? Mahinang tanong ko. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at ngumiti. Yes, I'm good. Kailang namimiss ko ang parents ko. Namatay sila sa car accident when I was 15 and my brother was 18. Since then, kami na lang dalawa. I'm sorry for your loss. Hinawakan ko ang kamay niya. It's okay. Anyway, back to you. Hindi mo sinabi sa akin ang pangalan ng girlfriend mo. Ngumiti siya ng nakakaloko. Nice thing. But sorry to say, I'm single. I'm not dating anyone. Napangiti ako. Please don't me you are one of those rich guy na hindi naniniwala sa love at relationship. I have only one night stands. She said accusing me. Habang naniningkit ang kanyang mga mata. Claire, no, I'm not that person. I believe in love very much. I believe love is the only thing which keeps us sane. My God, saka bakit wala kang girlfriend? Gwapo ka, mayaman, successful. Kahit sinong babae pwede mong makuha sa paa mo. Nagkibit balikat siya. Silly girl lang ang nagsabi na gwapo ako. Kailangan ko siyang asarin para dito. So sa tingin mo gwapo ako? Nag-smirk ako sa kanya. Iyon lang ang narinig mo. Hindi makapaniwalang tanong niya. Yes, I can get any girl, but I haven't found the right one yet. Kaya lang wala akong girlfriend. Satisfied, Claire? Sana mahanap mo agad ang babaeng pinapangarap mo. Ngayon sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyo. Sabi ko sa kanya, habang nakatago ang mga kamay ko sa ilalim ng baba ko. Well, I was born and raised in California. I have older brother who works in marketing department in one of the MNC. At nakwento ko na nga kanina. My parents died in a car accident. And you are not dating anyone? I raised an eyebrow. She is so beautiful. How is she single? No, at the moment. So may kadate ka na dati? Tanong ko sa kanya. Bumuntong hininga siya. Oo. 3 years na kami ng ex-boyfriend ko. Nakipaghiwalay ako sa kanya bago lumipat dito. Ayaw mo ng long distance relationship? Tanong ko sa kanya. No. Niloko niya ako sa best friend ko. She said blankly. Siguradong galit na galit ka sa kanila. Sabi ko sa kanya. Hindi galit. Nasasaktan. Kaya ngayon hindi ko alam kung kanino ako magtiwala o hindi. Hindi ko alam kung paano ko sisirain ang mga pader na ito. At hindi ko rin alam kung gusto ko bang sirain ang mga ito o hindi. Buti na lang nung lumipat ako dito. My brother's friend Carter helped to stay with him until I got an apartment. And also Natalie, who works for her company, is her girlfriend. They became my first friends here in New York. Don't worry. Someday one guy will come and sweep in your heart. He will break all those walls you have built. He will never break your trust. Sana. Sagot niya. For now, I just want to focus on my work. Wala ka bang ibang kaibigan? Tanong niya. Meron akong ilang mga kaibigan.
sina Theo, Scott at Peter. Hindi ko pa din sila nakita. I have been working for you since a month. Iyon ay dahil bihira kaming magkita sa opisina ng isa't isa. Pero nagkikita kami sa mga club at minsan sa opisina din. Lahat sila ay mga negosyante rin. Sa kabilang banda si Claire. Hindi ko alam kung paano lumipas ang oras. Marami kaming napag-usapan ni Martin. Parehas kaming mahilig manood ng mga crickets. Can you imagine? He is really a different person outside work. At office he is this tough, rude and perfectionist person. He doesn't bear even a single mistake from anyone. That's one quality I admire about him. Check please, sabi niya sa waiter. Out of politeness, binuksan ko rin ang aking bag. Hindi ito day, kaya hindi ko alam kung sino ang magbabayad. Ako na ang magbabayad, Claire. At ngumiti siya. Then at least we can go for an ice cream. And that will be on me. Sabi ko sa kanya. Alright. First let me clear the check. Sabi niya. I was really having a good time with him. So I thought why not extend this time and eat an ice cream. Iminungkahi kong pumunta kami sa cookies and cream. Nagpunta na kami doon minsan. Kasama sina Natalie at Carter. At nagustuhan ko ito. The ambience. The ice cream, everything was so good. Alam daw ni Martin ang lugar na iyon. Kaya pumunta kami. Gusto ko ang chocolate chips na may maliliit na cookies crumbs sa ibabaw ng ice cream ko. Sabi ko sa waiter. Gusto ko naman ng butterscotch na may caramel dressing. Sabi ni Martin. So what's your free day like, Miss Martinez? Ang aking free day ay binubuo ng paglalaba muna. Dahil literal na ayaw kong maglaba. Kaya patuloy kong iniiwasan ito buong linggo. Kaya katapusan ng linggo. Kailangan ko gawin ito sa wakas. Pagkatapos manood ng Netflix, FaceTime sa aking kapatid, at nagyo-yoga din ako. Kahanga-hanga. Well, hindi ako naglalaba dahil may mga gumagawa ito para sa akin. Alam ko. Sagot ko sa kanya. Ngayon wag mo nang i-flex ito. Putol ko ito sa kanya. Tumawa siya. Nanunood ako ng mga cricket matches, kung meron man. Or I go for a swim. Sina Theo, Scott at Peter. Minsan nag-iinuman kami. Buti naman hindi ka nagtatrabaho sa off mo. Bakit sa tingin mo magtatrabaho ako sa day off ko? Tanong niya sa akin. Because you're a workaholic. Don't you think I have noticed you that you're working enough? You are such a greedy businessman. And you literally work like a robot. Sinabi ko na nasa isip ko. Natutuwa akong malaman kung ano ang nasa isip ng personal assistant ko. Napaka-blunt mo, Claire. Sabi niya na nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Honest ang tawag ko dito. Nagkibit balikat ako. Here's your ice cream. Enjoy. Sabi ng waitress. Nag-thank you kami tapos umalis na siya. Kinain ko na ang ice cream ko. At my God, napakalangit ng lasa. This is so freaking good. Napaungol ako. Nakatingin sa akin si Martin na may maliit na kislap ang kanyang mga mata at maliit na ngiti sa kanyang labi. What? Tikman mo ang iyong ice cream. Yes. Then he took a bite of his ice cream. It's really delicious. How come I have never been here? Iyon ay dahil hindi ka naglalaan ng oras mula sa iyong trabaho. Sagot ko sa kanya. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.